umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Ito po muli ang inyong lingkod na si Pastor Rene Reyes ng Charismatic Cathedral, Christ Life Christian Fellowship. Ang nag-aanyaya sa inyo na samahan niyo po ako sa pang-umagang pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Purihin ng Diyos. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ay mula sa Roma, Kabanatang 15, Talatang 13. Ganito po ang sinasabi. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa ang magkaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Purihin ang Diyos na buhay. Ang pamagat po natin ng ating paksa ngayon ay, may pag-asa ba? Praise God. Yan po ang tinatanong sa manggagamot na mga tao pag ang isa nilang minamahal ay sinugod nila sa ospital dahil marahil sa isang aksidente o takas sa puso o malubhang kalagayan. Yan din ay tinatanong ng maraming taong nasa harap ng pagdurusa. Mga kapatid, habang may buhay ay may pag-asa ayon sa iba. Ngunit iyan ay hindi laging totoo. Ngunit ang totoo po sa lahat ng panahon ay ito. Habang may Diyos ay may pag-asa. Mayroon pong tatlong bagay sa buhay na lumilikha ng pagkabalisa. Una, ang iyong kalusugan. Pangalawa, ang iyong tinatangkilik. At ang pangatlo ay nangyayari sa inyong buhay. Oras na mamatay ang pag-asa, may namamatay sa inyo. At may epekto ito sa inyong buong buhay. Pinatunayan po ng mga dalubhasa sa pag-aaral sa mga bagay na ito na pag ang isang mahal sa buhay ay nawala sa inyo at hindi maaring bumalik, namamatay din ang inyong pag-asa. At oras na iyan ay mangyari ay may namamatay rin sa inyong buhay. Habang may Diyos ay may pag-asa. Sa maraming paglalarawan ng Biblia sa Diyos, marahil ang pinakamakuhulugan ay ang ginamit ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma sa Kabanatang 15, Talatang 13. Na nagsasabing ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa ang magkaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa magitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ayon po sa orihinal na salitang ginamit, ang Diyos daw ay Diyos na nagbibigay ng pag-asa o Diyos ng pag-asa. Sandali po nating kalimutan ang bagay na bumabalisa sa atin at ituon ang ating isip sa Diyos. Gunitain po natin ang tanong sa aklat ni Jeremias na 2 pang ulit na mababasa sa Biblia. Dito po ito sa Jeremias 32 verse 27 at Genesis 18 verse 14. Ang tanong po niya, ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat ng tao. May imposible ba para sa akin? Paano niyo sasagutin yan? Opo, napakaraming bagay at pangyayari na imposible para sa atin. May pagkakataong maaring marinig natin ang doktor na nagsasabi, nagawa na po namin ang lahat ng aming makakaya. Ngunit sa mga ganitong sitwasyon, maaring ipakita ng Diyos na walang imposible sa Kanya, na siya ay Diyos ng pag-asa. Pag dumating tayo sa lugar na wala na tayong malamang gawin, diyan pumapasok ang Diyos. At sa mga panahong ganyan natin maaring matiyak na ang katugunan ng ating problema ay nasa kabutihan at kamay ng Diyos. Ang kagipitan ng tao ay pagkakataon para sa Diyos. Ngunit ang Diyos ay Diyos ng pag-asa para lamang sa kanilang may pagpapakumbabang nagtitiwala sa Kanya at naniniwalang gagawin niya ang Kanyang ipinangako sa Kanyang salita. Ang pananampalataya ay hindi paniniwala sa isang bagay na hindi totoo o pag-asa sa wala ng pag-asa, kundi pagtitiwala at pagtalima sa magagandang mga pangako ng Diyos. At dahil ang Diyos ay Diyos ng pag-asa, ang bawat isang tumatawag sa Kanya bilang Ama ay hindi dapat mawalan ng pag-asa. Purihin ang Diyos. Maraming salamat po sa inyong lahat na nakiisa dito sa pang-umagang pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Patuloy po kayong pagpalain ng Diyos na buhay.
Samahan nawa kayo ng Diyos sa buong maghapon yung maayos na pamumuhay. Amen. Have a nice day.